Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Nagpaalam ako sa kaibigan ko at niyakap niya ako at sinabi nito na magkakaproblema man, malalaman daw naman niya. Dahil alam daw niya kung sino ang sinamahan ko. At kamag-anak pa nila at tiwalang-tiwala siya sa kanyang tita Darwin. Sinabi niya na magtiwala na rin daw ako upang hindi ako matakot. Nang kinagabihan din iyon, agad ding naghanda si tita Darwin at sinabing kailangan na naming umalis dahil baka matagpuan ako doon ng aking ama. At nagtanong-tanong na nga si tita Darwin tungkol sa aking ama at sinabi niyang totoo nga ang sinasabi ko. Sumakay kami ng pribadong kotse na pagmamay-ari daw ng kanyang kaibigan. May mga kasama kaming iba pang mga babae na may edad na sa akin at namamasukan daw naman na kasambahay at yaya ang mga ito. Roan, matulog ka na muna ha. Huwag kang matatakot, kasama mo ako. Bulong ni tita Darwin. Sinabi pa sa akin ni tita Darwin na wag daw agad akong maghangad na makapagtrabaho. Aalagaan daw muna niya ako at kailangan daw muna na maging 18 years old ako bago ako makapag-apply ng trabaho sa Maynila. Inisip ko na lang na payag na ako para lang makalayo ako sa itay ko. Wala akong kadaladalang kagamitan noon. Kahit isang damit. Sinabi na ni tita Darwin na siya daw ang bahala. Marami daw siyang damit sa Maynila. Napakatagal ng biyahe namin. Umabot ng nasa 6 na oras o mahigit pa. May baong biskwit si tita Darwin at tubig. Alagang-alaga niya ako. At narating namin ang bayan ng Cubao. Roan, huwag kang bibitaw at lalayo sa akin ha. Dahil oras na mawala ka sa paningin ko, hindi na kita makikita. Maraming masasamang loob dito. Bulong ni tita Darwin habang patawid kami sa malawak na kalye. Ihahatid daw muna niya ang mga kasama naming babae sa agency. Tinginan sa amin ang mga tao dahil siguro sa anyo naming hindi makabago ang pananamit at halatang galing kami sa probinsya. Nakatingala ako sa malalaking building na nakakahilong tignan sa sobrang taas. Pinapaupo ako ni tita Darwin sa isang bangko at pumasok siya sa isang opisina. At mukhang iyon ang agency ng mga kasambahay. Diyan ka muna, hawakan mo itong bag ko at huwag kang aalis ha. Kukunin natin ang komisyon ko para may pera tayo ha. Sambit ni tita Darwin. Maya-maya lang, nakangiti si tita Darwin
nang lumabas ng opisina at masaya ito at sinabi niya sa akin na mabubuhay na kami sa loob ng 1 buwan. Alam mo ba anak, ito ang buhay ko. Kukuha ako ng mga kasambahay sa mga probinsya at dadalhin ko dito sa agency sa Cubao. At instant pera na iyon. Ganyan lang ang aking pinagkakabuhayan dito sa Maynila. At kung ikaw ay tatamad-tamad, mamamatay ka dito sa gutom. At sa sitwasyon natin ngayon, Roan, mabubuhay na tayo at hindi tayo magugutom. Basta magsisipag lang ako at habang ikaw ay inihahanda ko para makapagtrabaho ka ng marangal, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan. Papakainin kita at ibibili kita ng gusto mo. Tara na, kakain tayo sa isang sikat na fast food para naman matikman mo ang pagkain nila doon. At mula ngayon, ampun na kitang tatawagin kitang anak, ha? Huwag kang matigas ang ulo at kung ako man ay minsan ay maingay at laging galit, pagpasensyahan mo na ako. Ganun talaga ang mga bakla, bulong nito sa akin. At napapatawa naman siya habang binanggit niya iyon sa akin. Maliit lang ang kwartong kanyang inuupahan at dikit-dikit ang lugar at iskinita ang pinapasukan. At tabi-tabi ang mga bahay na halos dingding lang ang pagitan. Huwag kang lalayo dito anak, ha? Mawawala kang malawak ang squatter area na to. Pero tignan mo, may mga kaya ang ibang nakatira. Baka nga may kababayan ka dito eh. Masasanay ka rin dito. Ako ang bahala sa'yo. Marami akong racket dito at kilalang kilala nila ako. Ani ni Tita Darwin. Naging utusan niya ako. Patakbuhin kumbaga. Maraming racket ang Tita Darwin. Nagpapahulog ito ng mga appliances at kung ano-ano pa hanggang masanay na ako sa lugar na iyon. At habang kung saan-saan na ako napapagpad, pag may inuutos ang Tita Darwin, nakakita ako ng matanda na naka-wheelchair. Lagi ko siyang nadadaanan tuwing umaga na pagpapainit at lagi itong nakatingin sa akin. Matanda na ang babae at halatang senior citizen. Hanggang sa ang ngiti niya ay nagsimula na itong tawagin ako at nakikipagkwentuhan pa. At halata ko sa matanda na sabik ito sa kausap. At sinabi niya sa akin na nangungupahan siya sa isang kwarto na kagaya ng inuupahan namin ni Tita Darwin. Solo lang daw siya. Sabi ko naman, paano siya nakakakilos? Ngayong naka-wheelchair siya. Meron daw siyang mga inuutusang kabataan, kagaya ko at inuupahan niya. Sabi ko naman na ako na lang. At sinabi ng matanda na oo, ako na daw ang kanyang uutusan niya. Asan po ang anak ninyo? Pinabayaan na nila ako, ining. Nandoon sila sa malaking subdivision. Hindi na nila ako isinama doon. Ayaw kasi ng mga manugang ko sa sakiting matanda. Ganun talaga ang buhay, kaya kailangan kong magtiis dito. Mahirap po ang solo, lola. Baka mamaya mapahamak kayo. Kasi solo kayo dito pero hayaan nyo at lagi na lang kitang pupuntahan dito. Wika ko naman.
Awa naman ng Diyos ining, mababait ang mga tao dito. Hindi ito yung klase ng squatter area na magugulo. At dito sa ating area na ito, mababait ang tao at ang ibang may mga kaya sa buhay. Ito kasing squatter area na ito ining ay may papel at ibinigay na ng gobyerno sa mga tao saad pa ng matanda. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.